Hati Fatima. Matalino ang batang si Fatima. Siya ay palaging aktibo sa kanilang klase at madalas makakuha ng medalya. Ngunit sa dami ng mga gantimpala na kanyang nakukuha sa kanilang paaralan, ay ang dami rin ng mga taong nangungutya sa kanyang katawan. Madalas ay nasa loob lang ng kanilang bahay ang batang si Fatima. Walang kalaro at hindi nakikihalubilo sa ibang tao. Tanging ang kanyang inalamang at ama ang kanyang kasama at itinuturing na kaibigan. Natatakot lumabas ang batang si Fatima dahil kukutsain at lalaitin lang siya ng mga tao sa kanilang lugar. Isang araw, pinakilala ni Ginang Cruz ang bago nilang kaklase at ito ay nagngangalang Sabel. Si Sabel ay agad na umupo sa kanyang upuan. Natuwa naman si Fatima nang makita niya nakatabi niya ang bago nilang kaklase. Panunukso ang laging nakukuha ni Fatima sa kanyang mga kaklase. Ngunit kaibahan naman ito sa bagong estudyante na si Sabel. Si Sabel ang palaging kasama ni Fatima sa tuwing sila ay kakain at gayon din sa paggawa nila ng mga takdang aralin. Si Sabel at Fatima ay ang mga estudyante na nangunguna sa kanilang klase. Mukhang masaya nga ang pagiging magkaibigan ng dalawa. Isang umaga, inanunsyo ng kanilang guro ang mga ranking sa kanilang baitang. At si Fatima nga ang nangunguna sa final ranking. Samantala, si Sabel naman ay pumapangalawa. Lubusang nagalit ang batang si Sabel at ito ang naging mitya ng hindi nila pagiging magkaibigan. Isa na rin si Sabel sa nang-aasar at nanunukso kay Fatima. Dahil dito, pinili niya munang lumiban sa klase. Nag-isip si Fatima ng mga paraan kung paano siya papayat upang hindi tuksohin na siya ay mataba. Nagsumikap si Fatima na pumunta sa mga gym at sinabayan niya rin ito ng tamang pagkain.
Unti-unti ay nagbago ang katawan ni Fatima. Kung noon siya ay kinukutya ng mga tao at kaklaseng niya, ngayon siya ay pinupuri na ng mga ito. Nanumbalik din ang kanilang pagiging magkaibigan ni Isabel matapos itong humingi ng tawad kay Fatima. At simula noon ay tuluyan nang naging masaya ang batang si Fatima. Mas lalong minahal ang kanyang katawan at naging inspirasyon at magiging inspirasyon pa ito sa mahabang panahon ng mga taong may kaparehan niya ng katawan. Taglay na aral, hindi masama ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Ngunit kung mayroon mang masama, yun ay ang mga taong nanghuhusga sa matataba kung may malulusog na katawan. Ang pagkakaibigan din ay mahalaga at dapat ay sinusuportahan palagi ang isa't isa. Huwag nating gawing kakompetensya ang ating mga kaibigan dahil bagkus sa huli, sila ang mga taong tutulong sa atin upang makamit ang tagumpay.